Itinturing po ng Philippine Coast Guard na paglabag sa soberanya ng Pilipinas ang pangharas ng China sa mga barko ng BFAR malapit sa Pag-asa Island kahapon. 3 barko ng Pilipinas ang binomba ng tubig. Saksi, si Bam Alegre. Pasado alas 8 ng umaga nang salubungin ng mga barko ng China ang mga barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR sa Sandy Cay. Nasa loob ito ng 12 nautical mile territorial sea ng Pag-asa Island na bahagi ng Palawan. Ibig sabihin bahagi ito ng teritoryo ng Pilipinas. Pero walang ligtas ang BRP Datu Pagbuaya sa pang-water cannon ng CCG Vessel 21559. Binanggapan ito ang likurang bahagi ng barko ng BFAR. Hindi naman nasaktan ang crew pero bahagyang napinsala ang barko. Maya-maya pa ang sinasakyan namin BRP Datu Sanday ang pinuntirya ng mga barko ng China Coast Guard at Chinese Maritime Militia. Nakailang maniobra at pihit na yung ating barko at patuloy pa rin tayong naharangan tulad nitong Chinese Maritime Militia vessel sa ating likuran. Ang dahilan ng pagharang itong Sandy Cay sa ating likuran, isa sa mga binabantayan nating teritoryo dito sa West Philippine Sea. Habang umuusad ang BRP Datu Sanday, sinimulang buksan ng China ang kanilang mga water cannon. May water cannon pati ang Chinese Maritime Militia. Hindi nagpatinag dito ang BFAR at nagsagawa ng mga radio challenge. Stop this unsafe maneuver and do not interfere with this legal patrol. Over. This is China Coast Guard vessel, Taiwan vessel. You have breached the rules under the regulation of the People's Republic of China. Philippines has sovereign rights. You must stay clear of our route. Over. Habang patuloy ang paglalayag ng mga BFAR vessel, nagpalipad naman ng China ng helicopter. Kalauna ay pinuntirya ng water cannon ng China ang BRP Datu Sanday kung saan kami nakasakay. Sa mga oras na ito, kasalukuyan naman nagbubuga ng tubig sa ating likuran. Itong China Coast Guard vessel. Wala naman nasaktan sa mga kasama namin. Sa monitoring ng Philippine Coast Guard, hindi bababa sa 15 ang mga barko ng Chinese Maritime Militia, 5 China Coast Guard vessel at 1 barko ng People's Liberation Army Navy na may dalang helicopter ang namataan sa palibot ng Pag-asa Island. Ayon sa PCG, bukod sa BRP Datu Pagbuaya at BRP Datu Sanday, binomba rin ng tubig ang BRP Datu Bangkao. Yesterday, we don't have Coast Guard vessel in Pag-asa. We have BRP Melchora Aquino patrolling the vicinity of Skoda Shoal yesterday. And then we also have 2 other 44-meter vessels in other areas, one in Recto Bank and the other one is in Union Bank. So when that incident happened, the Coast Guard is not there. But I would like to reiterate that these BFAR vessels, there are Coast Guard crew on board. Malapit lang sa Pag-asa Island ang mga barko ng BFAR noong mangyari ang pangharas ng China sa gitna ng Kadiwa mission para sa mga Pilipinong mangingisda. 1.8 nautical miles o mahigit 3 kilometro lang ang layo ng mga barko sa isla. Maituturing na raw itong paglabag sa soberanya ng Pilipinas. This is the closest that the Chinese Coast Guard harassed and bullied BFAR vessel. It only has a distance of 1.6 to 1.8 nautical miles. Yes, very close to Pag-asa Island. They were sometimes focusing only on Pag-asa case. Ayon sa National Maritime Council, maghahain ng karampatang diplomatic action ng Pilipinas kaugnay ng insidente. Itinanggi rin ng PCG ang sinasabi ng China na naitaboy nila mga barko ng Pilipinas. I don't think that they expelled the Philippine vessels. The mere fact that we never deported Pag-asa right after the incidents. And how can they claim that they expelled? As I said, the presence of the Coast Guard, the Armed Forces of the Philippines remain to be in Pag-asa. Mula rito sa West Philippine Sea para sa GMA Integrated News, ako si Bam Alegre, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.